Magandang hapon mga kapanalig. Isang magandang hapon po sa ating lahat mga kapanalig. Ayan, pare ko, kamusta naman? Namiss ko yung mula Luzon, Visayas at Mindanao. Oo, no? Oo. Ayan, mula sa Luzon, Visayas at Mindanao, magandang hapon po sa ating lahat. At syempre, sa mga tagapanood at tagapakinig natin sa iba't ibang panig ng mundo. Yan, layo na ng programa natin. Tama. Iba't ibang panig ng mundo. Kaya naman sa mga kapanalig po natin na nakatutok po sa ating mga talapihitan ngayong hapon na ito, live po tayong napapakinggan sa Veritas TV, Sky Cable Channel 211 at syempre sa inyong pong mga radyo sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. At syempre sa ating Facebook Live na DZRV 846 at Kapanalig Community. Magandang hapon po. Muli mga kapanalig, kami po ang inyong lingkod. Ako po, si Camille Mungcal de la Cruz. At ako naman po ang inyong kapanalig, Goy Lopez, ang kumpare nyo sa balat ng radyo. Kamusta naman, pare ko? Okay naman. Oo, ang iyong February. Masaya ba? Ikaw ba ay blessed? Aba, yes. Sobrang blessed at sobrang saya. Lalo na nung umuwi ako ng February 14. Wow. Kasi na-traffic tayo. Oh, parang may hinanakit ka, pare ko, ya. Ay, hindi naman. Kasi lahat ng mga kababaihan may dalang bulaklak. At saka, alam mo, mga nanay, ano? Ayun, ang pinaka-importante nanay talaga. O kasi ako bumili talaga ako ng tsokolate para kay nanay. Hindi naman tumaas ang sugar. Hindi naman. Kasi kalahati na lang binili ko habang nasa biyahe. Kinakain ko na yung chocolate. Ayan, syempre, magandang hapon sa ating mga kapanalig na kakabukas pa lang ng kanilang mga radyo at kakabukas pa lang ng kanilang Facebook, ng kanilang Facebook at kanilang TV. Syempre sa ating Sky Cable Channel 211. Welcome po sa ating programang Kapanalig Hour. At syempre, sa lahat po ng mga nakikinig ngayon, ayan, gaya pa rin ang pakiusap po namin every Saturday na sana kalimutan ang problema. Amen. Kalimutan muna ang utang. Ngayong hapon na ito habang pinapakinggan po ang programang Kapanalig Hour, enjoy lang natin ang ating araw, ang ating Saturday. Dahil pag Saturday, Sunday, yan, di ba sabi nga daw is family day. Tama. At, syempre, isingit na natin ang kwentuhan. Dahil kami po, ang ating programa ay mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Kaya naman mga kapanalig, laksan na ang mga volume ng inyong radyo o di kaya naman ang inyong TV o ang inyong mga cellphones. Kaya ikaw kapanalig na naglalaba ngayon, itigil lang muna yan at maghanda na po ng merienda habang tayo po ay nakikinig sa ating programang Kapanalig. Ano po magandang merienda ngayon, Camille? No? Pero bago natin isipin ang merienda natin, pare. Ayan, bago natin isipin, simulan muna natin ang ating programa sa isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming mapagmahal, maraming salamat sa iyong walang kapantay na pagmamahal sa amin. Naway gabayin niyo po ang bawat isa sa amin at gawing instrumento upang maibahagi sa kapwa ang bawat salita mo. At Panginoon, itinataas po namin ngayong hapon ang may mga karamdaman na sana po bigyan niyo po sila ng pag-asa at pagalingin niyo po. At Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming nagagawang kasalanan. Ibahagi naman natin ang Bible verse ngayong hapon mula sa Romans chapter 12, verse 12. Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ayan, pare ko. Pwede na natin pag-usapan ngayon. Ano nga ba? Ano nga ba ang masarap na merienda, mga dahil, kapanalig? alam nyo mga kapanalig, pinag-uusapan na namin ni pare ko yan bago pa tayo mag-umpisa sa programa. Ano kaya ang magandang merienda? Pero bago yan, syempre, pare ko, sa mga kapanalig natin na nagtatanong kung paano nga ba maging parte o kaisa ng ating kapanalig community, pare ko. Naku, napakadali lang po yan, mga kapanalig. Kaya naman, i-ready na po ang inyong cellphone kung kayo po ay may mga load ngayon. Ito po, kung kayo ay smart network user, text lamang po sa 0998-588-3660 sa Globe Network 0917-621-1902. Kitang-kita ko kapanalig, nahirapan ka. Pwede daw bang ulitin? Ulitin ko yan, siyempre, para sa inyong lahat, mga kapanalig. 0917-621-1902 sa Smart Network 0998-588-3660. At eto na, i-text po ang inyong full name, home address, at yung civil status, pati po ang inyong birthday and
holy birthday. Ayan. Kung kailan po kayo nabinyagan. Oo, kaya naman mga kapanalig ha, it's your time To shine. Oo, to text and be part of Kapanalig community. Dahil, nako, mga kapanalig, kanilang mga pinapamigay na freebies, ayan, ay talaga namang exclusive sa mga kapanalig members. Paano naman kung wala silang load, mga rin kami? Paano nga ba, pare ko? Siyempre, kung wala po tayong load at kung kayo po ay nakatutok sa ating mga social media accounts, naku, napakadali lang po. Pindutin nyo lang po kung saan po kayong page nanonood ngayon. Sa Kapanalig community page po, i-message nyo lang po ang full name, home address, at tatawagan po kayo. At mobile number po mga kapanalig at tatawagan po kayo ng inyong mga kapanalig coordinators. At syempre, kung gusto niyo pong sumali sa ating mga usapan, sa ating usapan ngayong hapon, i-text niyo po kami sa ating text line dito po sa 0918-837-4827. Ulitin ko po mga kapanalig 0918-837-4827. At ano nga bang topic natin ngayong hapon, Camille? Ang ating magiging usapan o kwentuhan ngayong hapon ay ang kahalagahan ng pagpapahid ng abo sa noo. Ayan. At para mabigyan po tayo ng dagdag impormasyon o kaalaman, tawagin na po natin ang ating kakwentuhan ngayong hapon. Walang iba kundi si Reverend Father Joel Sabalya, CFIC. Magandang hapon po, Father. Hello, Father. Magandang hapon po. Ayan. Mukhang ready na si Father. Hello, narinig na po ba ako? Yan, okay na po, yes, Father. Tayo po ngayon ay napag-utusan ni Apple. Oo, ayan, Father. Kamusta naman po? Okay naman, ito naman ay medyo busy tayo. Marami tayong ginagawang preparation para po sa atin pong paghahanda sa mga mahal na araw. At hindi lang ito basta paghahanda, hindi lang to external celebration or preparation. Kailangan ito ay mas may malalim yung internal preparations. Yung ating pag-uusapan na yan. Tama. Ayan, Father, wag natin patagalin itong hapon na ito. Alam ko, napaka-busy ni Father. Nakita ko rin siya kanina rito sa station. May program siya kaninang umaga. At napakasaya po namin dahil binigyan niyo po kami ng pagkakataon na makasama po sa programang Kapanaligan. Oo nga. So, isa ring oportunidad ko sa akin para makapagbahagi at makasama ninyo na magpaalala sa mga kapatid nating, mga kapanalig natin na naghahanda para sa itong mga mahal na araw natin. Opo. Speaking po dun sa Father, sa paghahanda. Father, may tanong na ako dahil papalapit na po ang Ash Wednesday. Ano nga bang kahalagahan ng pagpapahid ng abo sa ating mga Katoliko at bakit tuwing araw ng Wednesday ito isinasagawa? Kasi kung bibilangin po natin ang mga araw mula po sa araw na sisimulan natin ang Ash Wednesday sa 22, ay aalisin mo din yung Sunday at will become 36 days lang. So nag-a-add tayo ng another days para ma-meet natin yung 40 days at paghahalintulad sa 40 araw na pag-aayuno ng ating Panginoong Kristo nung siya nasa desierto o nasa ilang. Ito yung malalim na paghahanda ni Kristo para sa kanyang public ministry. At tayo naman, malalim na paghahanda din natin. At ito'y ginagawa natin, sinisimulan natin. Basically, magandang simulan, pakita natin na ano ba yung gagawin natin prior to Wednesday. Meron tayong hindi pinapansin na celebration. Yung tinatawag po nating Shorub Tuesday. Yung Shorub Tuesday, ito po yung pagtitipon-tipon ng mga mananampalataya na mga nag-alay o nag-donate ng kanilang mga palaspas na ginamit ng nakaraang linggo ng palaspas at dadalhin sa parokya ng Martes ng gabi at susunugin at merong ritual. Shorub Tuesday yun ang tawag. Na kung saan ay meron na siyang penitential in character. In preparation doon sa gagawin nating Ash Wednesday the following day. Kaya dapat doon nagsisimula yung ating preparation. But do not count that as part of the 40 days, but rather, ito yung, kumbaga, mahilig naman tayo sa tinatawag natin yung anticipated. Meron tayong mga tinatawag na pre-celebration. Halimbawa, kakasal ka, meron kang mga bridal shower, may mga ganon bago doon sa prior doon sa event mo. Meron din sa simbahan. Yung atin po ay Shorub Tuesday, wherein we are not only burning the ashes, but we are allowing ourselves to be reminded doon sa mga pinanggalingan natin
tayo po, dati green na green yan. Yung green na yon sinisimbolo ng pag-asa. Pag yan tinanggal mo doon sa kanyang puno, ay unti-unti siya matutuyo. At pag ikaw, bilang Kristiyano, ay pinutol mo yung ugnayan mo kay Kristo, ikaw ay luntian, at eventually magiging lanpa ka. At pag hindi ka nanatiling konektado sa Panginoon, ikaw ay malalanta at tuloy na susunugin sa apoy ng impyerno. Ay magandang preparation. Father, bakit nga ba sa noo pinapahid o sa ulo inilalagay ang abo? May magandang question yan. No? Kasi unang-una ay tayo po ay dati kasi balikan natin muna yung biblical foundation nito. Ano po? Nung una, sa panahon po ng mga propeta, ay pag meron pong nagpapatawag ang Diyos ng pagsisisi, ang mga tao ay magsusuot ng sako. At hindi naman natin gagawin sa ngayon, sa sitwasyon natin ngayon. At ngayon, ay dati po ay nagbubuhos na, naglalagay ng mga abo sa katawan, pero ngayon ay naglalagay na lamang tayo sa noo o kaya dito sa forehead, dito sa ribandang yung crown na tinatawag. Nitong nakaraang mga panahon ng pandemya ay sinuggest na ilalagay dito para hindi po tayo magkahawa-hawa ng COVID. Pero yung pong paglalagay sa noo is sa external character ng preparation, spiritual preparation nitong Easter. Hindi ito pakitang tao, kundi pagpapaalala na tayong lahat ay nagmula sa alabok at babalik din tayo sa alabok. Naku, magandang so, trivia. Father Joel, doon, ang paglalagay ng abo, buong katawan po talaga. Oo, nagbubuhos talaga siya, nagsusuot pa ng sako at umuupo yan sa abo. So yun po yung ginagawa ng mga ninuno natin doon sa atin, sa bayan natin na Camille at Koy doon sa Israel, ano? Pag doon ay tayo pupunta. Pero ngayon ay hindi na. Tayo po ay magiging dito na lang ilalagay sa noo natin maliit na krus ng tandang paalala sa atin. Hindi yan tandang pagpapakitang tao, kundi tandang paalaala sa atin na tayo'y nagmula sa alabok at babalik din sa alabok. At yung cross ay a reminder to us that this cross is not anymore a sign of punishment, but a sign of love of God to humanity. Dati kasi ang cross ay tanda ng kahihiyan, pero ngayon ito'y tanda ng tagumpay at tanda ito ng pag-asa na tayong lahat na naaalala natin nagmula sa alabok, tayo rin po'y babalik sa alabok at sa ngalan po ng krus ni Kristo ay mapagtatagumpayan po natin ang bagay nito. Ayan, mga kapanalig, no? Ang gandang trivia ang nalaman natin ngayon kung bakit nga ba sa noo nilalagay. Yun pala, meron palang previously nakasanayan ng ating mga ninuno na kung saan ay buong katawan, no? Talagang ayun ang practice nila. Father, ano-ano nga ba ang mga dapat gawing preparasyon nating mga Katoliko ngayong darating na Lenten season? Unang-una, babalik tayo dun sa purpose ng Lenten season. Ang Lenten season ay meron akong acronym ng Lent na maaring maging guide natin sa ating pong pagninilay. L stands for learn. Learn from the teaching of the Lord through the church. Matuto tayo sa aral ng inang simbahan. And after that, nung learning, we need to educate ourselves from what we learn. Kasi matututo ka, pero maraming mga educated, pero hindi naman isinabuhay. Kaya maganda, yung ina yon, kasi yung ina yon, papalitan natin yung tinatawag nilang as you learn, you encounter the Lord in our celebration. For example, sa misa, sa ating pong gagawing pagpapahid ng noo, ano bang purpose mo? Kailangan makita mo yung connection nito sa ating Panginoon. And after learning, you encounter the Lord, you will be nurtured. Nurture yourself with the Word of God. Hindi lang basta external preparations. Kailangan yung Word of God. Alala ko pa yung sinasabi ng Verbum Dei, a pastoral work without the foundation of the Word is not
just is nothing. So walang sa-isa yun. Lahat ang gagawin mo kahit hindi pa siya nakabatay doon sa salita ng Diyos. At eventually, yung T ay maalala mo at matuto kang magtiwala. When you trust yung trust. Trust, nurture, encounter, and learn from the teaching of the Lord. So pag ikaw ay nagtitiwala, at saka pa magtitiwala, siyempre yung mag-nurture sa'yo. Sino bang nag-nurture sa'yo? Yung na-encounter mo. Saan mo siya na-encounter? Sa learning mo, sa pag-aaral mo. And that's Lent. Yun po yung kailangan natin gawin sa ngayon. Ay. Ngayon naman, Father, ano po ang mga bagay na dapat na iwasan nating mga Katoliko? Nakakasama. Anyway, ang una po nating gagawin, dapat nating gawin ngayong, gagawin muna tayo. Unang-una, balikan natin yung, ano ba yung kinakasanayan natin? Kung mas mahaba yung oras mo para manood ng telenovela o novela, babawasan mo yan. Babawasan mo. At mag-aalay ka ng mas maraming oras sa panalangin. At halimbawa, yung mga nagtatrabaho nating mga kapanalig na mas maraming oras sa trabaho at pag-uwi, dadaan pa yan sa barkada, dadaan pa saan, magbawasan yung oras, ibigay ito sa mga anak. At magbigay ng oras sa mga anak, makipaglaro sa kanila, at samahan nila yung kanilang mga anak, i-introduce nila yung mga gawaing pagsimbahan tulad po ng preparation nitong Lenten celebration natin. Mahalaga yun na bago pa mag-Lent ay ma-prepare na natin. Halimbawa, yung bata, hindi mo siya pwedeng basta tanggalan ng gadget. Okay? Bawa, yung bata naglalaro, bigla mong tanggalin ng gadget, saan magwawala yan? Kailangan na sabihin mo sa bata, anak, maglalaro ka, 5 minutes na lang ha. Sa 5 minutes na yan, tapusin mo na yung nilalaro mo at kukunin ko na yung cellphone at saka tayo magpapahinga at maglalaro o mag-aaral. Huwag mong bibiglain. Ganon din sa buhay natin. Magbigay tayo ng time frame para hindi po nabibigla yung ating katawan. For example, hindi ka biglang magtatanggal ng pagkain sa katawan mo. At yung fasting, okay yun. Pero yung magda-diet ka, tatanggal ka, walang spiritual component. Ang problema nating mga Pilipino, pag sinabi ng doktor na mag-diet, naku, maniwala ka sa akin, magkakadaw-gaga yan. Pero pag sinabi ng simbahan, mag-fasting, fasting ako meron akong sakit, meron akong ganito, meron akong ganyan. Ang daming dahilan. Pag diet na walang spiritual component, wala. Tandaan mo, pag yung diet, tinanggal mo ang tea, ang kasunod na kalalagyan niya. Gusto ko yun. Okay? Kaya kailangan fasting. Hindi yung fasting ay hindi fast eating. The following day. Mali ata yung ginagawa ko, Father. Diba? Kailangan yung fasting ay you fast from yung usually mong kinakain. Para ngayon, i-deprive mo yung sarili mo sa araw na yan, pero kailangan merong mabusog. Kaya nga ang ating pong ating simbahan, di ba? Meron tayong fast to feed program. I fast today, I feed tomorrow. Ayan. Yun yung ating mga gagawin. Ayan. Father, lalo na ngayon, di ba? Darating yung Ash Wednesday na iaano natin. Tanong ko lang po kasi, lalo na sa mga kabataan, paano natin mapapanatili, Father, ang kahalagahan ng Ash Wednesday ngayon sa makabagong panahon? Unang-una, ang pinakamagandang gawin natin, let us remind again our young people the importance of the spiritual component of Ash Wednesday. Kasi huwag siyang mahulog na may mga kabataan na after ng Ash Wednesday, hashtag abo sa noo, then magpo-post. Hindi ganun. That's not, yung external character ay hindi siya mahuhulog sa ganun lang. But rather, merong spiritual component yan or connection na dapat before Ash Wednesday ay makapag-confess tayo sa ating mga kasalanan. We can go to the priest, ask our parish priest to confess our sins para at least yung holiday of obligation na ito ay magkaroon ng mas madalim na kahulugan. At yung fasting na to, siguraduhin mo
na hindi mo i-cheat yung sarili mo. Mm-hmm. Hindi ka mag-cheat. But rather, you incorporate yung butong mo sa mga taong nagugutom. Para isipin mo na kung meron ka mang pagkain, ay mapakain mo yung iba. At hindi lang ikaw yung nagtatamasa. At paalala sa mga kabataan na sana ay tayo pumunta ng simbahan, ipaalala natin sa isa't isa ang kahalagahan ng pakikipag-ugnayan, pagbabalik loob, at pagkakaroon ng mababang loob at hindi lang pagtatanim ng sama ng loob. Amen. At maging maging seryoso din sa mga tinuturo ng simbahan. Hindi lamang pang post sa social media, ha? Yung hashtag Ash Wednesday. Hashtag feeling blessed. Pagkatapos ng picture, tinanggal din ka. Father, bawal po bang tanggalin agad yung yung pag pinahid po ng abo? Hindi naman ipinagbabawal yun. Kung meron kang allergy, you can remove it. Pero kung ito naman ay makakatulong sa'yo to remind you of the beauty of that day, ang kagandahan nun ay nandun sa pagbubukas ng iyong sarili sa Panginoon. Kasi pag hindi mo nakita yung kagandahan na ibinibigay nung Ash Wednesday at makikita mo siyang obligasyon na magpalagay ng abo sa noo, at ang nakalulungkot dito mga kapanalig, ang daming nagsisimba. Kaya nga, narinig ko yung isang pare, sabi niya, gawin na lang natin Ash Wednesday everyday para maraming magsimba. Abo lang naman pala ang habol nyo, sabi niya. Pero sana, hindi lang siya mahulog sa abong habol, kundi makita po na talaga natin, babalik-balikan natin yung spiritual component nitong Ash Wednesday. Hindi lang sa external ng pag-aayuno o yung paglalagay ng abo sa noo, kundi malalim na pagtitika. Ano pag sinasabi natin sa Tagalog? Teka. Meron tayo, magtika ka. Sandali lang muna. Hinto ka muna sa ginagawa mo. Huminto ka muna sa galit mo. Huminto ka muna sa sama ng loob mo. Huminto ka muna sa pinagkakabalaan mo. Balikan mo yung pinanggalingan mo. Ikaw ay nanggaling sa labok at babalik din sa labok. Para masabi mo sa sarili mong hindi ka mayabang at hindi ka magyayabang at makalimot na ang pinanggalingan mo'y abo lang. Ang ganda na, no? Ikaw ay galing sa alabok. Tsaka, yun nga, tama yung sinabi ni Father, no? Karamihan talaga, madalas, tuwing Ash Wednesday, maraming nagsisimba, no? Tapos kaya natanong ko rin kami kay Father kung okay na ba na mabura. Kasi minsan may mga kapatid din malilimutin din, yung pag pinahid yung pawis. Nangyari na kasi sa akin yung dati, Father. Kinabahan ako, high school pa naman ako. Kabado ako na kasi natanggal yung o kaya bigla mong mapunasan, nalimutan. Yun pala. Exactly, wala naman palang masama dun kung sakaling accidentally mong natanggal. Ayun. At syempre paalala din sa ating mga kapanalig, no, na mas maganda na i-build ang kanilang relasyon sa Panginoon, hindi lamang sa isang araw, kundi sa araw-araw, Ihanda rin natin ang ating sarili, lalo na ngayong darating na Lenten season. Tama. Tayo po'y magnilay-nilay. Father, may tanong lang po ako, meron din po ba tayong mga dapat iwasan na pagkain? Meron. Sa Ash Wednesday ay mandatory to. Mandatory to sa lahat ng mga kapanalig, ha? Tayo po ay pinagbabawalan kumain ng karne. 2 araw lang yan. Ash Wednesday sa Good Friday. Pero ini-encourage ang lahat ng mananampalataya. Diba mayroong programa sa Veritas? No Meat Friday? Yes. Yun. Dapat konektado doon. Hindi lang sa isang programa, kundi paghahamon sa atin na maging way of life natin na at least every Friday you abstain from eating meat. Pero yung Good Friday na to at saka Ash Wednesday na to ay mahalaga na atin pong tignan, hindi dahil sa obligasyon pabigat, kundi pagbibigay ng pagkakataon sa sarili mo din, ipahinga mo yung sarili mo. Tignan mo yung health component ng fasting at ng pag-iwas sa karne. Di ba? Unang-una, lagi sinasabi ng presidente ng Veritas, ano ba yung kinakain mo? May ulo o walang ulo? Di ba? May mukha o importante yan. So, importante yun na sana makatulong din sa environment yun. Makabawas tayo man lamang sa
pagkatay, at least kasi mas maraming nasisira, at pag yung mga may ulo yung mas napapangalagaan natin at nakalimutan nating alagaan yung mga pananim na o yung mga gulay na importante din. Basta ang bawal, karne. Yan. Walang walang cheat day yun mga kapanalig yung parang, uy, 2 days lang yan kumbaga ano pa naman 8 p.m. is next mo na. Yun po ay buong araw, hindi po ito fasting. Buong araw po wala. Siguro kami na alternative na lang gulay. Magandang gulay na lang kainin. 2 days lang naman no? Ash Wednesday at Good Friday. Tama ba, Father? Oo, Ash Wednesday. Yes, 2 days lang. Father, ito po. Paano at ano po ang maaaring maibigay po ninyong paalala sa ating mga kapanalig ngayong darating na Lenten season? Unang-una ay huwag nating kalimutan yung mensahe ni Papa Francisco ngayong 2023 Lenten season na tulad po ng pakikinig, pagpakiusap ng Ama, nakikiusap, pakinggan ninyo siya. At yung pakikinig na yon ay mayroong component ng pakikipaglakbay o synodality. Hindi po pwede na nakikinig ka sa salita ng Diyos, pero sinusolo mo yon. Kailangan ibahagi mo yon. Maging bahagi ka ng sinodal na paglalakbay, paglago, bilang isang mananampalataya. At ang pinakamagandang gawain natin ngayon, o gagawin natin ngayong Lenten season, ay simplihan lang natin. Ito po yung gusto ko sana po i-propose sa lahat ng mga kapanalig natin. Unang-una, practice act of kindness to your family and friends. Sometimes kasi we are so kind enough to other people, but we are not kind with our words. With our words. Sa ating mga pamangkin, sa ating mga apo, sa ating mga kamag-anak. Pero napakabait natin. We're so kind from other people. Pero within our family, nakakalimutan natin. Or the other way around. Mabait tayo sa pamilya, pero pangit ang ugali natin sa iba. Pangalawa, na dapat natin gawin ay subukan po natin pagnilayan yung misteryong Santo Rosario at least 1 hour a day. An hour. Hindi po pwedeng tapos na. Pagdating nung bulaklak doon sa langit, yung rose petals ng ating pagdarasal, lanta na, turog na kasi ang bilis-bilis mo dinasal. At pangatlo na ay take time to read the Bible. Tama. Kasi anong sinabi po ni Saint Jerome? Sabi niya, ignorance of the Bible is ignorance of Christ. Okay? Tapos take time to read Bible and not just doing your Facebook hour. Kailangan meron kang Bible hour. Hindi lang Facebook hour. At least, avoid eating outside these 40 days. Kaya? At yung matitipid mo, ay pwede mong ialay sa ating pong makapanalig na maraming natutulungan nating mga mahihirap na kababayan o mga kapanalig natin. Always remember this. Hindi ka tutulong para maipakita mo sa mga kapanalig mo na meron ka. Tutulong ka kasi alam mo anong ibig sabihin ng wala. Kaya ka nagbibigay. Yun sana po yung makita natin. At yung mga itinutulong natin sa ating pong mga kapanalig, sa ating kapanalig ay bahagi ito ng ating tunay na pagkikipaglakbay, pagsindan sa ating mga kapatid. Tapos, baka mahilig ka sa sweets. Alam nyo ba ako, Camila at saka Koy, ako ay PWD, priest with diabetes. Kaya, ang una kong i-give up, sweets. Para yung mga masisave ko ay ibibigay natin sa scholarship program na maaari natin magawa. Wow. Yun yan. Tapos, ito yung importante para sa atin ito, bato-bato sa langit, tamaan sana tayong lahat dito. Love your body by sleeping early and exercise regularly. Sige nga, yun na po yung aking paalala at pakiusap sa ating mga kapanalig. Pag nagawa natin to, I tell you, magkakaroon tayo ng meaningful journey towards His Ayan. Maraming salamat po,
Father Joel Sabalya sa napakagandang mensahe para sa ating mga Katoliko at ating mga kapanalig. Oo. Father Joel, thank you po. Sayang, delivery ko pa naman sana si Father Joel ng milk tea. Naku! Nalaman mo lang na. Nalaman na ba? Para ako tipid. Pero pati magandang aling. Praise the diabetes. Naku, ingat po palagi, Father. Ayan. At, Father, may gusto po ba kayong batiin po? Or, sige po. Yeah, okay na. Kunti na lang, idadagdag ko lang, nakalimutan ko kanina. Sige po. Yung Lenten journey, sabi ni Pope Francis, of penance and journey of the synod is like, ang goal natin ito transfigure ourselves, both personal and ecclesial. Kailangan magkaroon ng transformation. Yung dati mo, kailangan magiging mabuti kang Camille kaysa kahapon. Magiging mabuti kang Coy Lopez kaysa kahapon. Magiging mabuti akong Joel kaysa kahapon. At tanda ito ng pagkilala ko sa pagmamahal ng Panginoon sa akin. Yun lamang po, mga. Noted po, Father. Thank you po, Father. Maraming salamat po. Oo. Bakit bigla kang bumait? Thank you po, Father. Uy, parang sinabi ko mabait. Biro. Biro lang. Ayan, mga kapanalig. Nako, maraming salamat po sa binigay o pinaunlak sa ating oras ni Father Joel Sabalya. At naway marami tayong natutunan ngayong hapon, ha? Naway ma-apply po natin ito bawat isa sa ating mga kapanalig, ang mga nabahagi. Nalakay, mga binahagi ni Father. Kaya sana isa puso, isa isip, at yung ibang mga kapanalig dyan, nagsusulat talaga yun. Yung mga, kung ano yung mga pwedeng Ang pinaka natandaan ko sa sinabi ni Father ay ang practiced act of kindness. Maganda rin yung love your body, sleep early. Tama po ba, Father? Yung tama ba? Kasi ngayon kasi, aminin natin mga kapanalig, napakahirap talaga matulog. Oo, napakahirap. Kasi yung biyahe mo ay mahaba. Kasi oo. Dahil 2 hours ba ang biyahe mo pa? 2 hours ang biyahe, 2 hours na yung tulog. Ingat na lang talaga pa. Ayan, syempre maraming salamat kay Reverend Father Joel Sabalya, CFIC, sa kanyang oras na magbahagi sa ating ngayong hapon. At syempre, maraming salamat din po sa ating mga kapanalig na sumubaybay at sumama sa ating kwentuhan ngayong hapon. At naway, magtuloy-tuloy lamang po at masuportahan niyo po ang mga programa ng ating kapanalig community. Yes. Kaya naman, Father, maraming salamat, Father Joel. At mga kapanalig, ang pinag-usapan po natin ngayong hapon, ang kahalagahan ng pagpapahid ng abo sa noo. Sana po marami po tayong natutunan kung ano nga bang kahalagahan ng pagpapahid ng abo sa noo at itong darating na Lenten season. Maganda na po tayo kasi mabilis lang po ang araw, mabilis lang po magbalik. Tama. At ayan, mga kapanalig. Bago tayo magpaalam, batiin ko lang muna itong mga kapanalig na nakatutok sa ating social media. Ayan, batiin ko lang po si Nanay Proserpida Makaspak na talaga namang nakatutok. Si kapanalig Cynthia Section Bada at kay Tita Amor Mantele. At binabati ko rin po ang aking nanay na laging nakasupport sa ating programang Kapanalig Hour. At lagi siya may sermon sa akin pag Oo. Ayan, magandang hapon po, Tita Emma. Ayan. At mga kapanalig, samahan niyo po kami, ha? Next Saturday. Oo, mukhang next Saturday. Wala po tayo next Saturday na mga kapanalig. At syempre mga kapanalig, huwag po ninyo kalimutan sa darating na March ay ang ating Kapanalig Day po muli. First Monday of the month. Abangan niyo po ang ating special guest priest yan next month. At mga kapanalig, remind ko lang po kayo sa mga nakatutok dyan sa kanyang sa inyong mga radyo. Ikaw kapanalig, ha? Kung kayo po ay taga-Caloocan, andyan po si Brother Roniel sa February 25, 2023. Share ko lang mga kapanalig. At nilagay ko po kasi dito note 2025. Sobrang advanced. Mukhang 2 years na mag-aantay mga kapanalig. Share ko lang mga preparasyon. Oo. At ito na nga, Camille, napakabilis ng oras. Kita-kits po tayo, Camille, next Saturday. Next Saturday. So, ito na. Ayan, muli kami po ang inyong lingkod. Ako po si Camille Moncada de la Cruz. At ako naman po ang inyong kumpare sa balat ng radyo, Parikoy, at your service. Na nagsasabing, alam mo, pagsubok ang kinaharap mo, hinga lang ng malalim at sabihing, every gising is a blessing. Sumayin niyo po ang katotohanan.